Hello, Timotensik all over the world! Another province na naman ang i-explore natin, and this time, nandito naman tayo sa probinsya ng Mauban, Quezon. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubuk po kayo via Agoda, hotels man yan or activities. Ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Hello everyone! Hi guys, my adlaw. Yes, from Baler. Nag-staycation tayo dito sa Dakukun Boutique Boutique Hotel. Hotel. And then, ngayon naman, pupunta na kaagad tayo ng Quezon! Yes, from Quezon City to Quezon Quezon Province. At yung nakakaloka doon, nag-check out na kasi tayo. Kung merong welcome drinks, merong goodbye Goodbye drinks. Cheers. Oo. Cheers. Ice din naman ngayon. Ito na yung ating sasakyan. Ay, ganoon nga pala dito guys. Talaga, ihatid talaga kayo. Tapos papayungan. Ganun talaga sila. Kahit dun sa parking lot. Kunyari, pupunta kayo ng parking lot. Talaga nakikita namin dun sa bintana namin sa room. Talagang ganun, papayungan pa talaga kayo. Thank you po, Christian. So ngayon naman, papunta na tayo sa bus terminal. Yung kinuha natin ay 12 noon. Actually, yung problema dito sa Camias, para siyang nasa gitna ng Cubao at saka ng GMA. So if ever, pwede kayong mag-MRT, bababa kayo ng Kamuning or GMA. Tapos lalakad na kayo. Kumbaga para siyang nagitna. O tara na. Nagpa-print uli tayo ng voucher natin, pero sa website nila hindi naman nakalagay na kailangang i-print. Nagsigurado lang tayo. Grabe yung pila, kapag wala kayong ticket. Uy, ang maganda sa Jackliner, pwede kayong magpa-book ng advance. Kahit bukas na yung schedule. Yun yung maganda. Ito. Tinanong namin kung ipapaprint pa dito daw natin itanong. Okay. Dadaan ng Lucena, yung Mauban. Ito, Mauban, Lucena Grand Terminal. Dito sa Jackliner, hindi na kailangan ipaprint. I-scan na lang nila. Tapos meron na rin tayong seat number. So kapag wala kayong ticket, ang hirap talaga mag-chance passenger. Ilang beses na natin yung na-try. Nandito na tayo sa loob ng bus. So ang tawag nila dito ay regular air-conditioned bus. Okay naman yung legroom niya. Yung the usual bus, dalawa-dalawa. Ang magiging biyahe daw natin ay 4 to 5 hours. After 5 hours and 10 minutes, nandito na tayo sa Mauban, Quezon. Yes, so actually tuloy-tuloy siya. Oo. Meron lang tayong isang bus stop, parang nasa Candelaria na siya, sa Petron, as in CR lang talaga. Tapos doon kami bumili ng ng tawag dito? Mais. Mais. And then, yung second naman niya na bus stop,
doon na sa Lucena Grand Terminal habang nagpapagas yung bus natin. Nandito yung bus terminal ng Mauban, Jackliner. And then, yung accommodation natin, mga, yun nga, 7 minutes tricycle ride. So magtanong tayo kung magkano. Labas uli tayo. Alam na alam nyo na yan. Kapag talaga sa terminal, grabe. Doble talaga maningil. Ang hinihingi sa atin, 150. So dito tayo maghintay sa labas. Lakad lang tayo ng very light. Uy, medyo malamig dito ha. Baka kasi tawag dito, hapon na din. Uy, ang ganda nitong simbahan. Parang gusto ko na lang pala maglakad. Ano nga agad? Oo, city tour na kaagad tayo. Tara, bes, daan na tayo rito sa simbahan. Bago tayo pumunta sa accommodation, dala talaga namin yung gamit namin. San Lorenzo Ruiz de Manila Parish. Tara. Bago tayo pumunta ng accommodation, ngayon pa lang mag-say a little prayer na tayo. Tignan natin kung bukas. Kung hindi, kahit sa labas na lang tayo. Bukas? O bukas siya. Ganda din, oh. Ay, ibang-iba talaga yung mga simbahan sa mga probinsya. Mas peaceful. Tapos tingnan nyo, walang nagtitinda sa paligid. I mean, kaya mafe-feel mo talaga lalo yung pagdarasal. Tara. Pasok lang tayo. Magsisimba tayo ng merong maleta. Why not? Pablasan natin pati yung maleta natin para lagi tayong mas safe. Tapos na tayong magdasal. Hindi ko alam kung naririnig nyo, merong mga nagpa-practice ng choir. So, habang nagpipray ka, mas lalo mo siyang mafe-feel. O ngayon naman, tara na. Punta na tayo sa ating accommodation. Kasi ang alam ko, yung port, malapit lang sa accommodation natin. Gusto naming maabutan dun yung sunset. Kapag ang mga 100 siguro, i-go na natin. Pero kasi nababasa ko 30 pesos lang din dapat isa eh. Dito na tayo sa tapat ng simbahan. Tanong natin kung magkano. Ayan. Hirap no? Parang nakipag-live. Guys, 25 pesos lang yung isa. So basta alam nyo na, kapag nasa terminal, ganyan, ang golden rule, lalabas. Lalakad kayo ng very light from 150, naging 50 pesos lang kami ni Enzo. Dalawa na kami. So tignan natin kung doon sa accommodation natin, merong mga establishment sa paligid. Ay, first river na makukrus natin. Makukrus talaga. Na madadaanan. Actually, yung daan talaga kanina, ano na talaga siya. Oo, ang ganda nito, oh. Yung daan talaga kanina, kasi nature na din. So at least dito, sa area na to, buhay na buhay. So if ever, kung mga 2 minutes na lang to, going to our hotel, okay lang din. Kasi may mga bilihan, may palengke. Tignan lang natin kung nandito ba yung sentro. Kasi yun nga, yung pinili namin yung malapit sa Rizal Park or Rizal Hill, parang ganyan. And then sa port. So hindi namin alam kung yun yung sentro. Ito dito ang daming kainan. So if ever pakiramdam namin, madali na siyang lakarin. After tricycle ride, nandito na tayo sa ating hotel, Queen Margaret Hotel. Yes, and ito yun.
Akala ko kasi, syempre di ba kapag bus terminal, akala ko doon yung sentro. Tama nga si Enzo, baka doon yung bus terminal kasi maliit na yung daan. Oo. And nandito pala talaga yung sentro. Ang ganda pala ng location natin. Ang lapit natin sa munisipyo nila. At saka yung mga nadaan natin, ang dami mga food Yes. choices na kagad. Market. Hindi tayo mahirapan sa pagkain. May 7-Eleven. Habang nag-check-in si Enzo, pakita ko lang sa inyo. Ito mismo yung restaurant. Kim Sui Restaurant now. And then dito daw yung breakfast natin for tomorrow. Tinanong na natin, hindi daw siya buffet. So, carry lang. Kasi budget hotel naman to. And then meron naman ditong lift. So, hindi natin ngayon magagamit yung ating best friend na hagdan. Well, in all fairness, ang ganda pala ng location. Dito pala may tindahan na. Oh. Ang room natin ay nasa second floor. Baba lang natin yung gamit natin. Mamaya na tayo mag-room tour, guys, ha? Diretso ka. Oo, baka hindi natin maabutan yung sunset. Diretso na kaagad tayo sa port. Punta tayo ng port. Kasi pakiramdam namin meron doong mga food stall or food cart. Doon tayo. Doon po sa port may mga food park, may food court. Meron. Sige po. Thank you. Oh guys, room tour na pala tayo. Maliit na maliit lang pala yung kwarto natin. So ito yung toilet. Ayan kaagad yung shower. So kapag nag-shower tayo, as in yung toilet mababasa talaga natin. And then, Maliit lang space, no? yes, maliit lang yung space. Tapos ito na kagad yung kama natin. Queen size bed. Tapos meron ditong pa-mirror. May TV, mamaya na natin titignan kung smart. Pero hindi kami umaasa, promise. And then, meron ditong paupuan. Ay, may baon pa kaming mangga. Ito pa yung natin, nabili nating mangga. Diyos mio, nadala natin dito. O, AC naman yan. Ay, bago yung AC nila, ha? And ito yung ating view. Street view. Actually, based na nakikita namin, wala ritong masyadong fancy hotel. So, yung mga medyo maselan, ganyan, baka medyo mahirapan kayo maghanap ng hotel dito. So, mamaya na namin sa inyo sasabihin kung magkano. Habulin natin. Baka meron pa tayong konting-konting sunset na makita. Kahit yung sabog na sunset talaga na kaya na kulay. yun. Katabi ng hotel natin, merong Big Mac. Affordable naman. And then, eto nga yung 7-Eleven. And then, meron ding Andox. Ang ganda pala ng location natin. Nasa ganap pala tayo. Nasa kahit pa paano, mas mataong lugar. Ayun, tignan nyo yun, guys. Oh. Bundok agad. Namiss ko yung yung andok sa sa Boracay. Kasi doon may sinigang eh. Kompleto doon eh. Ay, ang laki ng 7-Eleven dito ha. Ay, ang laki ng 7-Eleven. Mamaya na nga lang tayo. Hello po. Tara. Para tayong nasa loob talaga. Ay, tara dito na lang tayo. May shortcut naman dito. Tuturin na natin yung dagat. Doon pala sa natin, accommodation natin, pag kanan, dagat na kaagad. Actually, nasa loob pa rin tayo pala ng palengke. Ito na, ang dami na nga kainan. Oo, lakas ng hangin. Ay, ang sarap tumambay naman dito. Ay, dito nakalagay yung I love Mauban. Ganda. Ito yung Mauban na seawall. Itong nasa monument na to ay Sigat Uban, a legendary warrior located in Mauban, Quezon. So that's why we're here. Nagbigay pugay kaagad tayo kay Gat Uban.
Guys, habol ng sunset. Madaling-madali tayo. Nasa kabila pa ng sunset. Wala pala dito. Pero grabe na yung vibe dito. Ay, nakakaloka to. Ano to? Ito yung version natin ng mga Moroccan na house Totoo, na nasa totoo. na nasa bundok. Na nasa hill. Oo, ito yon. Tapos di ba may palengke? Oo, gantong-ganto yun. Merong Medina. Ito, papunta tayo mismo dun sa pier. Dito yung sakayan ng mga bangka. Papuntang Cagbalete Island. Tignan nyo yung mga bahay. Nandoon sila sa hill. Sa Baguio din naman. Meron nga pala sa Baguio. Pero itong Yung hotel. magkaiba niya kasi, nasa hill siya, tapos yung tapat dagat. Oo, yun yung kaibahan niya. Di ba? Very Morocco. Ang Tapos ganda. nandito tayo sa Medina. Why not? Ibang vibe na naman. Kada probinsya talaga ng Pilipinas, iba-iba talaga. Ang sarap i-explore ng Philippines. Papunta na tayo ng port. Eto na nga ang kainan. Kaya naman din. Alam nyo, ito yung gustong-gusto namin sa mga probinsya, yung mga port, o yung mga, kahit yung mga tabing dagat, nagiging kainan talaga siya. Ayan o. Diba? Kain tayo dyan mamaya. Tignan lang muna na, ito may mini beach na rito. Pero ito hindi pa, ano ba? Kasi black na black yung yung sands. So hindi natin alam kung malinaw yung tubig. Oh, ang daming kainan. Diba? First night pa lang natin, actually arrival pa lang natin, ganito na siya kaganda. Yung experience natin. Look at that view! Tumining na naman ang boses ko, ano ba yun? Ayun yung sunset. Oo, tingnan yung sunset to. Pero actually ano naman, maulap. Tingnan nyo naman yung paligid. Kabundukan. Tara, diretso muna tayo sa port. Hello po. Ayan o. Ang sarap ng vibe dito. At parang medyo, may halo-halo o. Uy, napipintahan pa yung mga presyo. Oo, mura ng presyuhan na. Masisling nila 99 pesos. O magsisisling nga tayo ngayon dito. Ay, pero may umusok akong nakikita. Huwag yun muna, baka magalit sila. Sabi, barbecue na naman kayo. Basta may umusok, umuupo talaga ang dalawa. Kaya minsan tuloy, kahit yung barbecue, hindi pala panindab, doon kami pumupunta. Yung pala baon ng mga turista, kaloka. Naalala ko yung di ba yung sa Batanes, yung merong paikot din na ganito. Yung shelter ng Oo, yung parang shelter ng bangka nila. Malinaw naman yung tubig. Kaya nga lang kasi yung buhangin kasi talaga. Oo, malinaw naman. At dito medyo peaceful pa. Peaceful talaga. Yung dagat, ay may alimasag oh. Nagkagulat siya. Ay, ang dami ng alimasag. Diyos mio, igagata namin kayo. Kayo, ayun lumabas. Oo, pag lumabas kayo rito, igagata namin kayo sa kalabasa at sitaw. Kaloka. Zoom natin ng very light. Ayan. Ito yung mga locals or local houses. Kasi may mga bata, naliligo lang sila. Diba? Meron silang beach. Ay, ang sarap pa ng hangin. Bet na bet agad namin yung vibe dito sa Mauban, Quezon. Papunta na tayo sa port. Tignan nyo, nagiging beach na siya kapag ka naglo-low tide. Then nandun yung sunset. Ang ganda! Tapos yun nga, ganitong oras naglalabasan yung mga locals. So, masaya siya. Tapos kahit dun sa port mismo, sa labas, meron pang mga kainan. May mga food truck or food cart. OMG! Ang ganda rin pala sa Mauban, Quezon. Talagang feel na feel mo pa yung nature. Ayan sa Enzo, nagpapalipad na siya ng drone. Tapos ito lang yung ganap namin. Alam niyo naman, kapag ka-sunset, tumitigil yung oras namin. Pero grabe yung sunset dito sa screen. Oo, ganda talaga. Ay, grabe. Habang tumatagal, habang mas nakapag-explore tayo sa Pilipinas, habang mas nakikita natin siya,
nakikilala natin siya, mas lalo kaming nai-in-love sa sarili nating bansa. Siguro by this time guys, naintindihan nyo na yung kung ano ibig sabihin namin kung gaano siya kaganda. Yes, naipakita na namin sa inyo. Yun kasi, pero totoo yun yun kasing maganda, ang dali niya kasing maitawid sa inyo Naitatawid namin siya sa mga TV screens ninyo, pero minsan yung bigla naming nafe-feel, yung may kurot ng something na hindi mo maintindihan, yun yung mahirap itawid. Totoo. Yun yung ang hirap i-explain. It's 6:15. Ito na, mas dumadami ng tao. Ay, taray, merong bakolod inasal. Ito, halo-halo. Mamaya halo-halo tayo. Uy, tingnan nyo naman, Ang mura, Saging kunyelo, 50. Mais kunyelo, 50. Dessert muna tayo? Sige, dessert muna tayo. Hindi na daw nakalakad. Sige, tara. Ano sa'yo, Bes? Ako gusto ko saging kunyelo. Sige. 85, 85. Sige po. And then, meron din silang halo-halo, guys, just in case. Officially, pwede ba natin sabihin ito yung first meal natin? Meal ba? First dessert. So, first dessert dito sa Mauban. Grabe. We love it here. Ito rin we love it here. Tapos ang lagi naiisip kapag nagugustuhan, mag-extend agad. At least ito naman, 2 nights naman tayo dito. So, if ever, baka naman ma-maximize natin kahit papaano. Ayun naman siya. Sarap pa. Basta naliliwing, ibig sabihin masarap. Hanap naman tayo ng makakainan. Ay, lumayo muna tayo sa barbecue. Huwag tayo magpa-magnet ngayon sa barbecue. Kaya hindi kayo pumasok sa loob. Oo, okay, hindi kami pasok sa loob kasi puro barbecue naman kasi. Puro barbecue nga. Oo, paano guys, barbecue ulit kami? Explain. Wala, puro barbecue talaga siya. At all day panalo ang barbecue, di si all day panalo. All day pa na. Ay, ito, meron nga rito. Sige, try nga natin itong sisling. Maiba naman tayo. Sisling yempo. Ganun din pala. Ito, Hello po. Ito, Sisling yempo or pork chop, 129 lang. Sisling sisig with rice, 99. Burger steak, 99. Beef pepper with rice, 149. Sige po. And then, ito nga, barbecue din. Puro barbecue. Ay, may ano ito yung favorite ko? Beef enoki. Beef enoki. Pero sarado pa yata. Sarado pa. Opo. Ito, ano to, Bes? Tingnan natin to. Ay, ito yung fried rice. Fried rice. Ano to? Sisig. And then, ito, ang haba nung pork chop. Lechon kawali. And then, fried chicken. Hungarian sausage. Umorder na tayo lechon kawali. 150 kasama na yung rice. Tapos yung sisig, 99 po yung sisig, 95. 95 kasama na rin yung chowpan. Isang order sa Ito yung chowpan. Take out.
Ito yung lolo ko. Yung rice dito, chow pan. Ano, tapos iinitin nila. Para mas maging crispy. Uy, ang saya ng vibe dito, ha. Ito yung sisig. Barbarian po. With rice po. Yung sisig. Ito na yung pagkain natin. Ito yung sa akin, lechon kawali. 150 nga. Pasintabi sa mga vegetarian. Ito yung mga tinda dito. And then ito naman yung sisig na Enso. Ito yung 99. Kasama na rin yung kanin. So to be honest, ang dami nung servings. As in, nakakabusog na talaga siya. Ito na, totoo na to. Legit, ito na yung first meal talaga natin dito sa Mauban, Quezon. It's 7:20 p.m. Mas dumami na yung tao. Sila, kalalabas pa lang, tayo, pauwi na. As in, family-familia talagang pumupunta. Grupo-grupo. Tapos kapag ganitong oras, iba na yung pasukan ng motor. Tapos hindi na sila rito pwedeng bumalik. Sa iba na sila dadaan. So if ever pwede tayo rito dumaan sa tabing dagat ulit, or doon na tayo sa main road. So sa main road na tayo dumaan. And malapit na tayo sa ating accommodation. Ito, police headquarters dito. O, meron ditong ATM. Ito na nga yung 7-Eleven. Ang lapit na natin. Ito na kagad yung hotel natin. Akala ko kanina nalayo tayo eh. Ang magiging pakiramdam namin, problema namin, yung ingay ng mga sasakyan. Kasi nasa second floor tayo. Oo. Tapat na tapat natin yung kalsada. So for sure, maingay yan. Pero usually naman, di ba kapag sa probinsya, mga 10 p.m., wala na halos yung dadaan. O, ito na tayo. Queen Margaret Hotel. And safe na safe ulit tayong nakabalik sa ating accommodation. And guys, so nga pala yung pangalang accommodation natin is Queen Margaret Hotel dito sa Mauban. And binook natin siya sa Agoda sa halagang 2,051 pesos. At alam nyo na kung anong gagawin. You know the drill, guys. Yes! Gamitin ninyo ang ating promo code na Go with Mel para magkaroon kayo ng additional discount and of course, para pasok pa rin tayo sa top 10. Charot! Top 10 pa din. And bukas naman, syempre dudugtungan natin tong vlog natin. Hindi natin siya tatapusin dito. I-explore natin ng very light yung mga malalapit dito sa accommodation natin. Kita-kits tayo bukas! Good night! Good night, guys! Magandang umaga! And it's 7 a.m. guys. Nandito tayo ngayon sa 5th floor. Tanaw na talaw natin Yeah. kung paano yung kabuuan ng Mauban. Actually, meron tong pa 360 degrees. Bago tayo mag-breakfast, pakita lang muna namin sa inyo. Heto lang naman ang ating view. Nakakatuwa siyang tignan kasi eto pakita namin sa inyo. Kumbaga, puro to bahay, establishments, ganyan. Para siyang nakulong sa bundok. Ganon siya. Ayan bundok yung paligid niya. Tapos, yung room natin, nandito rin sa na to. Dito Sa side sa na to. O, yun lang talaga medyo, maingay lang din talaga. Yung hotel natin, hindi siya pwede talaga sa maselan. Tapos, ang labo ng tubig. So baka baka ganun talaga dito, hindi namin alam. Or baka merong mga mas bago na kasing hotel. So kami carry lang naman. Dito naman tayo sa kabilang side. Thanks. Dito muna tayo. Siguro na to, parang ito yung function room or yung parang pagka merong mga events. Oo. Ay! Ito hindi nabubuksan na yung bintana. Oh, ito diba? Nakakaloka. Napapaligiran ng bundok. And eto na yun. Dito sa kabilang part, alam nyo na. O tara, dito. Pa 360 degrees talaga tayo. O, by this time,
Alam nyo na siguro yung dito sa side na to, from bundok to karagatan. Oh. Ang ganda rin pala ng view dito. Ay, sarap nung hangin pag pumapasok. Tara na, breakfast na tayo. Dito na tayo sa restaurant. And meron nga pala tayong voucher. Oh, ito. Everyday sila magbibigay ng Oo. May pa-ticket. Tapos it's a Chinese restaurant. Kaya yung setup niya, very Chinese. Di ba yung mga Chinese na restaurant na nakakainan natin? Yung mga mesa nila paikot. Ito na yung breakfast natin. So, a la carte tayo. Ito yung pagpipilian, Filipino breakfast. So, if ever, it's 220 pesos din naman. Ang dinagdag lang naman natin per breakfast, parang nasa 300 pesos kasama na yung breakfast. So, tipid na rin if ever. Ang in-order ni Enzo, of course, nandito nga pala tayo sa Quezon. So, Lokban, longganisang Lokban. Ako naman ngayon, daing na bangus. Ito na yung breakfast natin. Daing na bangus. Kaya lang si Enzo, nagpalit siya ng order kasi naubusan daw ng Lokban longganisa. Naging danggit. Tapos, nagsiserve din sila ng coffee. At unlimited siya, guys. Pwede kayong mag-coffee ng mag-coffee. One kusawa. So, tara na. Let's eat! Isa din sa nakaka-appreciate dito sa hotel, mababait yung mga staff. Ano yun, no? Yun yung lagi namin sinasabi. Big factor yun. Alam nyo, kapag mababait yung staff, kahit medyo may aberya yung hotel, parang, okay lang, mababait naman ng mga may mga ganun siya. Kasi basta kapag mabait yung staff, nakakaganda kagad ng mood eh. Oo. Katanghali ang tapat. Lalaban tayo. Pagkatapos ng breakfast, itinuloy namin yung paghahanap namin ng arkilahan ng motor. Nag-post tayo. Naghanap. Wala talagang arkilahan dito ng motor. Siguro nga kasi hindi pa siya as in tourist area. Gusto kasi namin pumunta ng Alitap Falls. So usually kapag tanghaling-tanghali, hindi tayo lumalabas. Kasi nga, sa sobrang init. Pero ito, with exception. Pero konti lang naman. And sabi naman, medyo makulimlim naman doon. So tignan natin. Sana makapunta tayo sa falls. Magsisimula nang magtanong sa Enzo. Ang hindi din kasi namin alam, yung pabalik. Hello po. Yung from the falls, pabalik dito sa town proper. Kung meron tayong masasakyan. 100? O tara. O ito daw, 100 pesos going to Alitap Falls. So mahirap daw dong sumakay, pabalik. So ang gagawin, hihintayin na lang tayo ni Kuya. So dadagdagan na lang natin. So kumbaga dapat ang balikan 200 pesos, 100 pesos each. Pero dagdagan na lang daw natin para hintayin niya tayo. Hindi na natin magiging problema yung pabalik dito sa town proper. Grabe, malayo-layo pala siya. Inabot ba tayo ng mga 30 minutes, Bes? Kulang-kulang. Nandito na tayo sa Alitap Falls. And then may entrance fee siya na 25 pesos. 25 pesos yata. Oo. And then kailangan pa daw natin maglakad. Ayan, 15 minutes walk. Going to the falls. And then dito meron na ditong tindahan. Just me. Which way na? Sana dito. Wala namang nakalagay. Anong gagawin? Tatanong tayo. Dito. Baka dito. Hello po, saan po yung papuntang falls? Dito po. Thank you po. Just, yun lang, wala talaga. Sige po. Hello po. Thank you po. Grabe, gubat na gubat siya. Oh. At saka yun, wala kasi rin talagang turista. So, wala kami nakasabay. Best! Pero hindi na kami nag-expect sa falls kasi tignan nyo, itutuyo na din halos. Parang may naririnig tayo. Falls ba yun? Or ano, mga dahon? Dahon. Grabe, no? Green na green dito. Ewan sa kanila, sinimento nila. Simentado yung daan. Pero mamaya, yung pa pala,
Sige, ipapakita namin sa inyo kung anong dinaanan namin kanina. Imagine niyo for 100 pesos na sinisingil niya, ang hirap din ng daan. Actually, yung way nga natin papunta dito sa grabe, napakamura ng siningil sa atin ni Oo, tatay. grabe siya. Hi. So anyways, sige. Tara, 15 minutes walk. Ano na naman, saan na naman, which way? Dito lang, sige lang. Baka yung mga sementado, oo. Pero sige, ito tayo si Mita. Oo. Wala rin kasi talagang mga nakasulat. Mga 10 minutes na tayong naglalakad. Actually, bumababa. So, for sure, mas nakakapagod yung pabalik yung paakyat. Tapos may mga ganito. Irrigation to di ba? Nakakatuwa. Doon sa bandang unahan, meron kasi doong community. Hindi naman community, parang isang bahay or dalawa, may tindahan. Yung mga bata dyan lang sila naliligo. Oo, nagmimingming sila dito. Ay. Oh my gosh, grabe. Ay, palay to, Grace. Oo, palay. Palay. Nasa palayan na tayo. Ayun na, ito. Diyos ko, meron kayang tao. Wala kaming nakakasabay. Another adventure. Ay, pupuntahan yata tayo. Basta nakatali ba yun? Nakatali na. Oo. Galit yata sa amin. Ito ka na. Diyos mio. Mo kami nga habulin, bibidyo ka namin. Grabe. Para kami napunta sa kawalan. Nakakaloka, ang dami naming sounds na naririnig. Minsan may bigla na lang lalabas sa mga dahon, sa mga puno. Resort. May mga lizards. Tapos may mga ibon na bigla na lang lilipad. Grabe na forest na forest. Naririnig nyo ba? Pero ang tingin nga namin wala nang tubig masyado. Kasi ito oh. Ang laki ng bato oh. Ay, grabe. Clerks. Ano bes? Lapit na ba? Maganda naman. Nature na nature. Ayun, may iba't ibang sounds ng mga hayop. Ang ganda dito. Pero pag-isipin ko kung paano tayo babalik. Yung mga ganitong sounds. Nakaka-relax na. Grabe. Nasa gitnang-gitna kami ng nature. Masarap ditong maligo, oh. Meron namang mga lugar na masolo. Pero meron din naman mga lugar na masarap naman, may kasama. Yung may makakasabay. Ito yung mga ganong lugar. Ito yung sana i-wish mo na meron kayong kasabay na naglalakad man lang. Diyos ko! Nabuhayan ako ng loob! Madami yung nakita Ang dami naman nakita tao. May meron ng mga kahit pa paano. Nagsisigawan. Diyos ko! Ang alam ko tayo lang. Ito yung mga times nga, naisipin mo na sana medyo marami namang tao. Grabe naman kasi. Naglakad kami sa gitna ng na gubat na kami lang. Ay, ang daming lizards talaga. Ay, ang ganda pa rin ng falls ha. Hindi na siya ganong kadaming tubig. Pero ang ganda niya pa din. Ay, bes, akyat ba tayo dito? Dito. Oh my gosh. Hindi to pang seniors, guys. Ako na nagsasabi sa inyo. At saka yung mga ayaw ng mga lakad. Yung 15 minutes, ang hirap niya. Alam nga namang dito tayo dumaan. Pwede rin naman dito. Pero grabe, apakaganda naman talaga. Mahirap lang talaga siya for us. O tara, akyat tayo. Para makarating tayo dun sa falls. Parang isang grupo lang sila. Ay, at least may toilet dito, isa. Dalawa. Pang babae, tsaka pang lalaki. Hello po. Oh, nakarating na tayo. Yay!
Akala namin, hindi na namin makikita ang falls. Pasuko na ako kanina. Medyo nabokot lang ako ng konti kasi wala kami nakakasalubong. Walang nakakasabay. After ng muntik ng pagsuko, look at this view. Ganda. Medyo konti nga lang yung tubig, pero maganda pa din. Ang dami na rin tao kahit papaano. Ay, grabe, ang sarap maligo. Malamig yung tubig. Tapos mababaw siya. Ang ganda. Uy, ang ganda niya. Tama naman yung sinabi sa atin doon sa hotel. Huwag po kayong mag-alala, makulimlim naman po doon. Kahit tanghaling tapat. Ang hindi namin na-anticipate yung pagdadaan. Kasi pag nagre-research kami, wala kaming makita kung paano sila nakapunta dito. Ganda. Tsaka yung mga rock formation kasi, meron kasi siyang mga batong ganito. Ang ganda-ganda niyang tignan. Tapos parang tinatawag ako ng falls. Gusto mo na yan. Ipatawag ka sa kanya. Yes, Leo. Sarap maligo. Tsaka ang lamig kasi ng tubig. Oo, pero actually, kahit hindi ka nga maligo, ipagbasdan mo lang, ganda. Kasi nakaka-relax siya. Ang inisip ko kasi kung paano paakyat. Napaka-peaceful din dito. Grabe itong Mauban, Quezon. Napaka-peaceful ng mga napupuntahan natin. Kahit doon sa sa port, na sa totoo silang para siyang night market na food bazaar, pero peaceful din. Dun sa port, di ba? Yun yung pinakamaraming tao sa isang lugar na punta natin. Pero relax. Relax lang. Ganda din. Tapos may umaakyat na. Parang gusto kong sumabay na sa kanila. Para may makasabay tayo. O para may makasabay tayo. Ay, ang ganda rin itong Alitap Falls. Ito na si Enzo. Siyempre, no? I-experience natin yan. Ako parang gusto ko dyan lang ako, maupo lang ako dyan. Jezebel lang ulit ako. Ayun, meron naman kasi mga bato. So kung ayaw yung lumangoy. O mababaw lang naman siya. Grabe, no? Ang ganda niya. Pero parang okay lang din na ganito lang sa'yo. Hindi siya marami. Kasi nakakatakot din siya. Kapag sobrang lakas ng water. Ano, bes? Nangangabay ka? Kaya-kaya mo yan. Okay. Ayan, hanggang dyan lang. Mababaw lang siya. Ay, si Enzo. At tapang nga tao. Malalim. Ano siya? Merong bato. Oo. Merong malalim. Ako ito lang, oh. Tampi-tampisawan. Dito ako dito. Okay, dito kayo. Kaya pa yan. So siguro lang kami dito. Relax lang muna. Para pag akyat natin, ready ulit tayo. Nakaakyat na tayo. At this time, may nakasabay tayo. So, 3 grupo lang kasi nasa ibaba. So, yung unang grupo, nauna na sila umakyat. Okay lang, may 2 pa. Pero nung yung pangalawang grupo, nakita na namin akyat. Nagmadali na kami. Sumabay na kayo para kita pa kung panty tayong aakyat. Oo. So, meron pa dun sa grupo lang natitira. Alam nyo, ang babait ng mga taga Quezon, yung taga Mauban. Sobra silang friendly. Nadagdagan ulit tayo ng subscribers. Maraming salamat po sa mga nakasama namin kanina. Nice meeting you here Oo, po. pinapatagay kami, pinapakain. kain Kasi may tayo. baon sila. At saka, outing Outing yung talaga. setup nila, ganun. Oo, nakakatuwa. Guys, pakita ko lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina.
na mahirap na daan. Actually, kahit yung single na motor, mahirap to. Lalo na kapag maulan, maputik pa siya. Ito yung dadaanan nyo if ever pupunta kayo doon sa Alitapa Falls. Diba? Kaya kalapit. Saludo kami kay tatay. Ang bait. Hindi na nanaga. Uy, nung nakita namin may tamales, ang bait ni tatay, nagpahinto kami saglit. Kasi isa to sa gustong-gusto ko talagang tikman. Sa palengke sa amin merong tamales, pero syempre iba pa rin yung tamales. Dito sa Quezon, authentic. Tignan natin. Ilan ba? Magkano siya? Dalawa lang. Oh, dalawang tamales lang sa akin. Kaya natin mamaya. Yan, nakabili na tayo ng tamales. Ito yung binibili mo sa palengke. Palengke. Pinapaalala ko sa kanya. Triangle. Oo, yun yung triangle sa atin. Tapos meron parang mga, ano tawag doon? May mga paminta. Itlog na pula. Itlog na pula doon sa taas or sa gitna. So ito tignan natin dito sa Quezon. Oh guys, since nandito na nga tayo sa Mauban, Quezon, kailangan natin magpansit hab-hab. Meron pa siyang garlic. 20 pesos lang yun, with topping siya. Tapos pwede mo siyang lagyan ng suka. Actually, suka nilalagay nila. At kaya daw siya tinawag na hab-hab. Oo, ganun pala siya. Kaya pala nakita namin. Tayabas ito ha. Opo, made in Tayabas. City. Originally in Quezon talaga. Pansitan dito sa Mauban. Kaya nakikita talaga namin, may mga gawa talaga kumain. Sabi ko, ba't yun sila kumain? Thank you po. Para may upuan daw sila dito. Oh, guys, wala talagang kutsara. No joke, ihahab-hab talaga natin. O yan, meron naman yung stick. Tapos tikman muna natin siya ng wala mo ng suka. Tapos meron pa tayo ritong turon. Ito hindi na to made in hindi na to specialty ng Quezon. Let's try it. Sige. Tikman mo muna siya ng walang suka. Natikman ko na din siya, tama nga. The usual, pero hindi rin. Kumbaga, kung titikman mo lang yung noodles, the usual siya. Pero kaibahan kasi, malalasahan mo yung tawag nito onion. Ako din, maglalagay din ako ng suka. Ikaw mo sabi kung gano'ng kadami ha? Di tama, no? Parang gusto ko yung try na ihabab, kaya alam mo, ang hirap din pala. Ihabab natin. Guys, mas masarap siya pag may suka. So, ang gagawin natin, Yes. natin yung suka. Oo. Nagka-add talaga siya ng flavor. So parang nung una na-weirdan ako. Sabi ko, ano yun? Lalagyan ng suka. Pero natikman ko na tama. Mas masarap talaga siya na may suka. Siyempre, yung tamalis naman natin. Ito naman yung tamalis nila. May hotdog. Ngayon nakita na may hotdog na tamalis. Tapos yun din, meron ding itlog. Pero parang hindi siya itlog na maalat. Parang boiled egg lang. Boiled egg. And then, ayan na nga, yung parang mga, ano tawag niya, pepper, paminta. Tikman na natin. Ay, ang ganda rin yung texture niya, ha? Yung asin malagkit yung texture. Sino yung bitahan ng mga bakla ko sila? Ibang-iba yung lasa niya. Kasi doon sa kinakain natin. Yung mga kabaka. Sa akin, ang galing yung mga tamales na nakakain natin doon sa Manila. Baka nasanay lang ako sa tamales sa Manila. Baka. For me, mas masarap yung tamales sa Manila. Pero hindi ko alam, baka nga nasanay lang ako. And then now naman, pupunta naman tayo ng Rizal Park Hill. And, yun daw, ang kaisa-isang monument ni Rizal na nasa hill. Based kay Google. So, ito na naman, nagmamadali na naman tayo. Kasi, sunset time na. Doon naman natin planong mag-sunset for today. So, ito na yung pangalawang sunset natin dito sa Mauban, Quezon. Ito lang yung natin, accommodation. And then, from our accommodation, natatanaw na. Ayun, si Jose Rizal. Nasa taas ng hill. 3 minutes walk lang siya sa accommodation natin. Kaya sentro talaga. Itong hotel, maganda yung location niya.
And nandito na nga tayo sa Rizal Hill Park pala yung pangalan niya. And grabe, as in, ang lapit-lapit niya lang sa accommodation natin. Ito nga pala, gusto lang namin mag-guys sa mga ka-authentic natin, nakasalubong natin kanina na si Daisy and Gerald. Nice meeting you po. Nice meeting you po dito. Ba't nice meeting you po dito? Kayo nga pala yung taga rito. Maraming salamat po sa mga ka-team authentic natin na mga taga Quezon Province. Ito na yung Rizal Hill Park. So mababa lang naman siya. Pero syempre, steps pa din. Ang tignan natin kung may entrance fee. Ayan. Tignan natin. May entrance fee siya, Bes. Pero 10 pesos ang isa. 10 pesos. 8 p.m. lang sila. Hanggang 6 p.m. lang pala siya. So buti na lang umabot pa tayo. Alam mo talaga. Kapag nire-research mo siya, nakalagay, open siya ng 24 hours. So buti na lang pala. Tara. Ito, at least merong toilet. Buti na lang pala umabot tayo. Ang alam namin, 24 hours. Oo, 5:30 pa lang naman pala. Makakapag-sunset pa tayo. Nasa community po. O, community pala siya. At saka akala ko puro hagdan. Hindi, may paikot pala siya. Nasaan yung hagdan nito? Baka doon pa sa likod. Magsisimula na ang pag-akyat. Isang diretso lang ba siya? Isang diretso lang naman. Ay, hindi pa rin. Isang diretso lang. Oo nga, ito na kaagad. Ay, ano lang. Super easy climb. Carry. Baka nga yung sinabing 3 minutes walk, kasama na yung pag-akyat from our hotel, kasi sobrang lapit na sa hotel natin. Wala pa yung 1 minute. So, ibig sabihin, mga 2 minutes lang natin siya akyatin. Ay, kaya lang, galing na tayo sa sa nakakapagod na falls. Kaya ngayon, ramdam na yung hingal. Ang dami kaagad nating ganap, ha? First 2 days pa lang natin. Na-excite kasi kaming tuklasin. Or explore ang Mauban, Quezon. Excited na ako dyan sa tuktuk. And after ng super easy climb, na may kasamang hingal, nandito na tayo sa itaas ng Rizal Hill Park. And 360 degrees siya. Grabe, makikita nyo kaagad yung difference pag umikot tayo. Parang yung sa hotel din natin, magkakaibang muka na kaagad ng Mauban yung makikita nyo. So dito, bundok at dagat. Yung sa accommodation natin kanina, ganun din. Ito nga pala muna si Jose Rizal. Nauna pa natin pinakita yung view. And then, tuloy tayo. Ikot namin kayo. Maliit lang naman siya. Pero ang sarap sana ritong tumambay. Ito pa, yung view natin. Ganda! Ay, parang na-in love ulit kami na naman. Ang dami natin na-in-lovean. Ngayon naman sa Mauban, Quezon, iba na naman yung vibe niya. Grabe. Sana maabutan natin yung sunset bago mag 6 p.m. Para pagka pinababa tayo, at least nakababa na rin yung araw. Masisilayan natin. Baba na tayo. Baka naman i-megaphone tayo. Tapos sabihin, baba na. Bawal yung tao sa taas. Pero 5 pa naman kami dito. Grabe, no? Hindi namin alam kung gaano lang kahaba itong vlog na napapanood ninyo. Basta ang ginawa namin, kung ano lang experience namin from the first day hanggang ngayong second day natin. As in, dino-document lang namin. And guys,
gusto namin maisama kayo sa documentation. Yes. And tignan natin kung kaya namin mas paikliin para mas siksik yung mapapanood yung experience, papaikliin natin. Pero kung hindi talaga, pasensya na. Kasi ibig sabihin, ang dami nating naging experience dito, ang dami nating nakita, and ang dami sa amin na parang tumatak dito sa Mauban, Quezon. And ito din, apakalapit din sa accommodation natin. Wala pang 1-minute walk. At saka sa Rizal Hill Park. Ito naman yung Saint Buenaventure Parish. Pero sarado siya. Naging tambayan na rin siya ng mga kabataan na nagpapalipad ng saranggola. In all fairness naman pala, no? Ang ganda pala nung location natin. And then ito pa, bahay pamahalaan ng Mauban. Nandito tayo sa munisipyo. Wow! Ang sarap sa tenga nung nung kampana. Alas sa isla. Hmm? PM na. Kahapon pa tayo nandito, ngayon lang namin nalaman na munisipyo pala. Tapos akala namin ang pangit noong location ng hotel natin. Kasi nga parang malayo-layo siya doon sa bus terminal. Yun pala, nandito tayo sa magandang lugar. And bakit nga ba sikat itong Mauban, Quezon? Sa totoo lang, by this time kapag sinearch nyo siya sa internet, nakakalungkot kasi na-overshadow siya ng Cagbalete Island. Laging nababasa mo dito yung daan, Nandito yung port, gano'n. Yes. So ang ginagawa ng iba, nagdi-daytour lang sila. From Manila, didiretso sila ng Cagbalete. Hindi na sila dito nag-stay. Pero for us, 2 nights tayong nandito. It's all worth it. Worth it na namnamin mo yung ganitong lugar. Kasi ito, siya, community. Tapos, mas makikilala mo yung locals. Hindi siya yung touristy na area. So, kumbaga, yung totoong muka ng Quezon, yung makikita natin. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Nandito naman tayo ngayon sa Quezon Province! Para naman ako si Atisa Manalo. Miss Universe. Diba? Maria Atisa Manalo, Quezon Province! Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone!